Nandito na ako sa panahon na na tinatanggap ko na ang lahat. Tinatanggap ko na kasi dati in denial ako eh. Tinatanggap ko na yun talaga mga kapamilya mo, hindi talaga yun susuporta sa'yo. Oo. I know, it's kuan ka na muragasgasan ni siya, no? Kasi noon parang mayroon akong naririnig na ganyan, parang wala lang sa akin. Kasi feeling ko, parang hindi ko tinatanggap sa sarili ko na totoo nga naman. Yung mga kapamilya, yung mga talagang malapit sa'yo, hindi naman super lapit, but relatives mo, sila yung kapag nakapanood ng content mo, para silang nasusunog. So, tinatanggap ko na yan ngayon. Tapos, and I realize, ang dami kong natanggap sa edad kong 45. Hindi pala, mag-46 na pala ako kasi, di ba, malapit ang January eh. So, 2026 na. So, another year na naman. Thank you, Lord. Di ba? Ganyan mga kaibigan na. Sa edad na ganito pala, doon mo pala ma-realize lahat na kailangan mong tanggapin ang katotohanan. Oo. Yung kagaya ng yung noon 2 months ago, 3 months ago kasi start akong balik alindog program ko September, October, November, December. December na ngayon, 'di ba? 3 months na siya. Tinignan ko yung mukha ko before. Hindi ko pa siya ipakita pero magawa akong content. Hindi man ko, magawa ako ng gano'n, na post din, na clip dito. Yung before and after kuan. Pero gusto ko kasi 6 months para kitang-kita talaga yung pagbabago. But, mayroon akong napansin mga kaibigan. Ang laki pala talaga ng mukha ko noon. 2 months ago. 2 months ago talaga. Ngayon, di ba malaki na itong mukha ko ngayon? Mas malaki pa pala noon. Pero, nung mga panahon na yun, hindi ko yun na-realize. Kasi, pero meron din yung something na parang pag mag-picture ako, ayaw ko mag-picture. Kasi parang ayaw kong tignan yung mukha ko. Dahil hindi ko pa siya natatanggap sa sarili ko na ang laki na pala talaga ng mukha ko. Yung parang lagi ko lang sinasabi sa okay lang, okay naman ako eh. Ano ngayon kung mataba? Basta I'm okay. Pero sa totoo lang, hirap na hirap huminga. O aminin. Ha? Aminin dun sa mga makarelate. Yun mga friends. Tapos, ako, the reason bakit ako nag-start nga mag-exercise, kasi dati naman talaga akong active ako sa gym dati. Nung bago pang pandemic, active talaga ako sa mga workout. Athletic ang ating katawan eh, kaya mamasal-masal tayo. Nung nag-pandemic, tumigil na tapos biglang nag-work from home na kami, ganyan. Parang nag-hybrid, ganun, hanggang sa nag-work from home na talaga ako, hanggang sa na-inlove na ako masyado sa bahay. Ayun, ayaw ko nang masyadong lumabas ng bahay. Lalabas ka lang, pupunta ka ng palengke, pagkain pa rin. Tapos nagluluto ka palagi, ganun. Hindi more na more. So yun, hindi ko siya tinanggap sa sarili ko na ang laki ng mukha ko, ang taba-taba ko na pala. Hindi ko parang hindi ko matanggap. Siguro gano'n, yun yung right word. Hindi ko siya matanggap na gano'n na ako kalaki kasi umabot na talaga ako, ang liit ko, 5 feet lang ako. Tapos yung kilo ko, umabot ako ng 82. Yung pag may nagsabi sa akin, halang, taba-taba mo, parang nasasaktan na. Na-smile lang ako gano'n, pero sa totoo lang, nasasaktan ako. Tsaka sa mind ko, nagsasabi ako na, anong pakialam mo kung mataba ako, gano'n. Parang, hindi ko tinanggap sa sarili ko ba na, na gano'n na pala ako kalaki. At hindi ko rin tinanggap sa sarili ko noong panahon na yun na, hirap nga naman talaga akong huminga. As in, yung mga ilang steps lang ganun. Hingal na hingal ako. Hanggang ngayon, hingal pa rin naman ako. Pero mas nabawasan na yung paghingal ko compare nung 2 months ago. Tapos yun, my friend. Balik tayo dun sa aking topic na yung tanggapin. Matuto tayong tumanggap sa katotohanan. At ngayon natanggap ko na nga na ganun pala ako kalaki noon. At I'm so happy kasi may pagbabago talaga dahil from 82 kilos ako, my friend, ngayon 70 kilos na lang ako. Sabi ko parang wala namang nangyari. Sabi ko sa anak ko, syempre andito lang naman ako sa bahay, no. So kami lang palagi yung nakikita ganyan. Ko parang walang nangyayari sa akin, parang hindi naman Pero nung kinumpare ko yung mukha ko, my friend, kinumpare ko yung mukha ko noon, yung mga unang beses akong nag-exercise, ni-record ko talaga yung sarili ko, nag-exercise ako. Diyos ko, buti talaga na-record ko, nakita ko, kaya I'm so happy. So, ganun lang pala talaga, no? You have to accept. Yeah, acceptance is the best medicine talaga. Acceptance kasi nung September kaya nag-decide na ako na bumalik kasi talagang sa totoo lang, tinanggap ko na sa sarili ko na hirap talaga akong huminga. Yun yung isa, hirap akong huminga, hirap akong maglakad. Kasi, di ba, hindi, ang haba na nito, no? So, pasensya na kayo, no? Sa mga gusto lang naman manood, parang napagod ka na, alis ka na. Kasi, my friend,
Yung mga time na hindi ako nag-exercise, tinigil talaga no, as in totally ganyan. Tapos minsan-minsan lang yung mobility ko kasi lagi lang nakaupo, ganun. Alam mo yung tuhod ko, kapag ka mag-ano lang ako, mag-step lang ako, lalo na yung step down, yung bababa ka na sa hagdan, naku, ang sakit, day. Sabi ko, hala, meron na ata akong arthritis. Day, ngayon, simula nung ano, gusto ko lang talagang i-share na sana no, kahit paano kung mayroon yung mga nag-struggle din, na kagaya sa akin na magkaroon sila ng kahit paano, ma-encourage sila ba na bumalik kayo kasi wala talagang, maganda talagang mag-exercise mga kaibigan kasi talaga yung mobility natin. Tapos hindi ko na naramdaman yun. So, akala ko pa naman, bili-bili pa man ako ng mga kung ano-ano pa mga supplement para dun sa sakit sa tuhod ko, ganun. Sabi ko, wala, kasi siguro sobrang lamig. Diyos ko, hindi ko lang tinanggap sa sarili ko dahil na yung katawan ko, kumbaga yung build ng katawan, hindi niya kaya yung sobrang laki ko. Kaya nararamdaman mo na yung sakit sa balakang, sakit sa tuhod mo, sakit sa talampakan kasi sa sobrang bigat na. So yun mga kaibigan, kaya ang laki talagang, kaya I'm so happy, I'm just so happy na kahit hindi pa man ganun kalaki yung result nung aking pag-workout, pero may pagbabago, my friend, kaya I'm so happy talaga. Kaya naman, sinishare ko to sa inyo kasi umpisahan mo na ngayon na, as in ngayon na, wag bukas, ngayon. You have to start now and be consistent. Ganun. No? Kung napapagod, hindi naman contest. Kung napapagod ka, pahinga ka lang, pero bumalik ka pa din. Oh. Like for example, in one week, tapos bigla ka nagkasakit. Ganun. For example lang ha, nagkasakit ka ganyan. Tapos, balik ka rin. Pagkatapos mo, pag okay ka na, balik ka na. Ngayon, ang napansin ko sa akin, mga kaibigan, dahil siguro din sa panahon, dahil sa weather, malamig ganyan. Bigla akong inubo, parang akong nanghina ba. Diyos ko day, nung lagi akong humiga mga 2 days na ako na hindi ako nag-move. Kahit yung sayaw-sayaw lang, ganyan. Mga ganun ba, yung mag-exercise ka ganyan. Naku, lalo akong nagkasakit dahil sus, ang ginawa ko dahil nagsigi ako sayaw-sayaw. Ala, nagbuhat ako ng mga dumbbells na yun, yung mga inaano ko dyan. Na walang sakit ko dahil, na-energize ako dahil. Nagkakaroon ako ng clog sa ilong kapag naka-steady lang ako, hindi ako nagmo-move. Sabi ko, ay nako, kaya malaking bagay talaga siya, nakatulong talaga siya. Yun lang, sana din sana kahit papaano kung dumaan man to sa iyong feed, ay makunan mo ito ng, inspirasyon, kumbaga. Mag-start ka na. Kung kagaya kita, ganun lang ang height ko, 5 feet lang po ako mga kaibigan at the age of 45, 46 na pala. At ganun yung timbang ko 82. But now, it's 70. Ang goal ko talaga is 65. Gusto ko magbawas until 65. Yun lang yung goal ko, 65. Kung makabawas ng konti doon, di good. Pero pag hindi, kasi ang balak ko talaga mag-build ng muscle. Yun. Maliban sa gusto ko mag-bouncer, ngayon, kung malalaki muscle, no? Yun lang.